Hagupit ng bagyo, ang katatagan ng bawat manggagawa at bawat Pilipino ay hindi mabubuwag. Tama ba? Yan, subok na tayo kain. Dahil ang ating sandigan, Diyos at bayan. Ang ating sandigan, Diyos at bayan. Ang ating sandigan, Diyos at bayan. ang ating sandigan. At para sa ating sa huling magiging tagapagsalita sa atin ngayong gabi, ay di ko na po patatagalin pa dahil hindi niya na rin matiis ang kanyang sinasapit sa mga napapanood niya sa TV, sa YouTube, sa Facebook para ilabas ang kanyang hinaing. Dati po siyang kapitana at tawagin ko na po si Mama Mila Uy. Batang Magandang gabi po sa inyong lahat. Maswerte ang mga taga-KOGC dahil po mayroon sila pastor na kagaya ng ating Pastor Kibuloy. At napakabuti, mapagmahal na tao dahil mahal na mahal po kayo. Dangan nga lang, inabuso po ang compound ng KOGC ng ating bangag na presidente. Tama ba ako? Ako po nga pala si ex-kapitana Mila Uy. Former po ako na kapitan sa lugar namin sa Caloocan. Meron po ba taga Caloocan dito? Ako po ay nanungkulan ng dalawang termino. Ako po nung pagpasok po ng bilang presidente ng ating nakaraan administrasyon, si Mayor si Tatay Digong, ay ako po naging kapitan sa aming lugar. Pero dahil nga sa tatak Duterte, hindi ho ako binigyan ng magandang panunungkulan dahil ginugulo po ako ng aking kalaban na tao siya ngayon ng gobyernong bangag. Tinanggal po nila ako bilang isang kapitan sa barangay namin. Dahil lang sa utos noon ng ating presidente ng Rodrigo Duterte na mayroon sulat noon nung panahon ng pandemic na sabi sa sulat doon, kung mayroon kayo mga bakante na lote, pwede ninyo pagtaniman hanggat tayo ay nasa pandemic. Ang ginawa ko naman dahil meron po sa amin bakanting lote, ay bigla ko pong tinaniman dahil ginagawa lang naman ng basurahan. Nagtulong-tulong kami na mga taga-barangay para maisaayos. Gumanda po ang lugar, saksi po noon ang ating Secretary Dinyo. Si Martin Dinyo po ang nag-cut the ribbon doon sa lugar namin. Pero ano ang ginawa ng nanunungkulan sa amin? Kinasuhan ako dahil malapit na mag-eleksyon. Nagkinasuhan po ako, automatically na tinanggal ako, nasuspindi ako ng preventive suspension. Na hanggang sa ngayon, hindi na nila ako pinabalik sa panunungkulan dahil lang doon. Kaya, maswerte po tayo na mayroon po tayo ngayon, mayroon po tayo Vice President na Sara Duterte dahil ito po ang magtataguyod po sa atin sa magandang kinabukasan ng ating mga apo, mga anak, mga kamag-anak
pamilya. Kaya nakikiusap po ako doon sa kapwa ko mga kapitan na nabiktima ng ganitong oring panunungkulan ng isang lugar. Sumama po kayo sa amin, magpahayag po kayo sa inyong mga hinaing. Dahil alam ko po, sa kalookan napakarami namin na natanggal sa kanilang tungkulin dahil sa politika. Kaya sana po, huwag na natin payagan ang ganitong sitwasyon. Huwag na natin payagan na kung gusto nila alisin ang isang nanunungkulan ng maayos, ay kailangan tanggalin. Ngayon po, napilitan ako magsalita dahil hindi ko na po kinaya ang ganitong sitwasyon na wala na tayo katarungan. Wala na po tayo hustisya sa Pilipinas. Kaya kailangan po magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo na huwag natin payagan ang ganito. Sasama ba kayo? Kaya ba natin magbuwis ng buhay para sa pamilya natin? At alam ko na nakahanda kayo sa mga banta na sinasabi na kung tayo ay dumami at magkaisa, tayo daw po ay iisprihan ng lason. Sabi ni Maharlika, huwag tayo matakot dahil nasa katotohanan tayo. Pag tayo ang nasa katotohanan, alam ko na hindi kayo matatakot. Kailangan po magkaisa na lahat ang Pilipinas para ho mawala na si Bagat. Maaatim ba natin na ang nanunungkulan sa atin ay talagang baliw at bagak? Dapat lang na wag natin hayaan. Pangalawang pagkakataon ko umakyat sa entablado noong 1986 sa kanyang ama. Naulit-ulit ngayon. Wag na natin pagbigyan ang mga Marcos na makabalik pa sa panunungkulan. Isama pa natin ang mga nakatabi sa kanya, kagaya po ni Tambaloslos. Wala yan ay tutulong. At please lang, pati na rin yung kapatid niya, wag na rin natin paniwalaan. Si Abalos, hindi na rin natin dapat paniwalaan. Kaya sana, pagdating ng araw, mas marami tayo, makikita natin lahat na magkaisa tayo. Para matigil na ito na mga katarantaduhan nila dyan sa Malacanang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat kay former Barangay Captain Mila Oy. Ayos, mga kababayan. Mga kababayan, ito po'y dagdag na panawagan. Bukas, bago tayo bumalik dito, mag-invite na po tayo ng mga kaibigan, kapamilya natin, sapagkat magtitipon-tipon ang lakas ng mamamayan sa liwasang Bonifacio.
sa mga vloggers, sa mga taong bayan, gamitin ang cellphone to invite every 4 o'clock and 5 o'clock assembly time, Liwasang Bonifacio, kampuhan ng mamamayan. Tumayo po tayong lahat. Please, magtipon-tipon ang nasa paligid, congregate. Please, lahat kayo, tayong lahat. At ibibigay ko po ang muling bahagi ng ito kay Brother Franco at ganun po kay Brother Ricky sa pangunguna sa ating community prayer, community songs, at ang mga final guidance for the night. Mga kapatid at mga kababayan, gabi-gabi tayo po ay nagtitipon at narito tayo upang gagawa ng panalangin sapagkat alam natin na wala tayong ibang sandata kundi ang ating mga dalangin. Oy, tama lang ang video. Kaya sa gabing ito, Huwag niyong raratratin. alalahanin natin na sa kabila na nangyayari na mga pag-uusig, pag-alipusta, pagyapak sa ating karapatan, pang-api, pang-abuso, ngunit nakikita natin ang kabutihan ng ating amang makapangyarihan. Siya nagbibigay ng lakas sa atin sa araw-araw. Kaya sa gabing ito, bago tayo manalangin, habang aawitin natin ang awiting ito, muli ay idulog natin sa Ama ang ating mga sarili kasama ng ating mga dalangin. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And all my na may likha ng lahat ng bagay, aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng inyong hinirang na anak. Amang makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, kahit sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga paninira, ay patuloy po ninyong ipinadama sa bawat isa sa amin ang inyong dakilang pag-ibig. Sapat na po sa amin, Ama, na malaman namin na kami ay iniibig po ninyo bilang inyong bayan na tinatawag sa inyong dakilang pangalan. Amang makapangyarihan, narito po kami upang idulog sa inyo ang aming pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kami po ay nananalangin, Ama, para sa tunay na kalayaan, para sa tunay na kapayapaan, para sa tunay na
ng aming inang bansa at sa lahat ng mamamayang Pilipino na araw-araw ay inaapi, araw-araw ay inaabuso nang dahil sa katiwalian sa gobyerno, dahil sa korupsyon, dahil sa kahirapan, dahil sa kawalang puso ng mga namamahala sa gobyernong ito, dahil sa kasakiman, dahil sa inggit. Amang mga pangyarihan, kayo lamang po ang may kapangyarihan na magbago sa bayan ito. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo, Ama, na mayroong isang mapagkumbaba at nagsisising puso. Pagalingin po ninyo ang aming bansa. At dalangin po namin, Ama, na ang inyo pong paghatol ay ibababa po ninyo sa mga mapag-api, mapag-abuso ng gobyernong ito. At dalangin po namin na ang inyong hustisya na inyong ipagkaloob sa mga inaapi, sa mga mariliit, sa mga dukha, sa mga walang boses sa lipunan. Kaya Ama, dalangin po namin gabi-gabi dito sa lugar na ito, sa Liwasang Bonifacio, ang inyo pong kapangyarihan, Ama. Alam namin ng lahat ng nagaganap, ito po ay inyong kalooban. At alam namin na mayroon kayong magandang layunin kung bakit pinahintulutan nyo ang mga bagay na ito. Kaya Ama, ang inyo pong dakilang kalooban ang siyang magaganap sa bayang ito. Sapagat alam namin na ang bayang ito ay ang bayan na inyong pinili sa muling araw na ito, Ama. Kaya nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming pinakamamahal na pastor. Alam po namin, Ama, na hindi po nyo siya pababayaan. Siya po ang inyo pong ginamit na ilaw at liwanag sa sanlibutan ito. Hindi nila alam na ang taong kanilang inalipusta, na ang taong kanilang sinisiraan at inuusig, ang siya ay isang taong inyong ginamit para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaya Ama, sa gabi ito ay aming kayong pinasasalamatan at ibinabalik sa inyo ang buong kapurihan at kalulatian sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen.